nangayo kanyang katahuran o nagapasalamat sa inyong pagpaminaw niining atong istasyon o niining atong programa kada alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi. Mga igsoon, una sa tanan nagapasalamat kami, no? Uban sa akong kauban day nga si Sir Bobby na naman. Nagapasalamat kami sa mga tao nga nagsuporta kaganina sa Unity Walk, no, or Covenant Signing nga gihimo dinha sa National High School. Nagsugod ganina sa IIT. Sa tanan nga nagsuporta kang sa bando ni Colonel Rehencia o ni Attorney Saragosa o ingon man sa mga konsehales, no, nga gisuportahan sa Civilian Movement, People Against Crime and Corruption, kang Sir Eddie Yap, Dr. Bonslim, Attorney Demi Plando, Sir Jojo Bosa, Sir Manny Kabili, Sir Dondon Tixon, Sir Attorney Manny Salivay, Attorney Voltaire Rivera, Engineer Raquel Paran, and Ma'am Tonet Bona. Ang tanan nagapasalamat kaninyo sa adto kaganina o pagsuporta kanila. Daghan kaayo mga igsoon og tataw kaayo ang suporta nga gihatag sa katawhan kanila. Daghan og daghan kayong salamat. Ingon man nagapasalamat kami sa mga suking tigpaminaw. Sir Bob, niabot na gyud ita sa Clarin. Doon na daghang naminaw, no? Bisan sa Clarin, Usamis City. Agay, mudaog na natong kandidato Anos Clarin. May gabi mga igsoon, kinigala si Bobby na naman. Salamat sa inyong pagkiguban na usab na namo karong gabi na. Ug may gabi usab sa aton bisita karon next. May gabi kang Tatay Sitoy Pabataw, kang Nanay Fila Pabataw, kang Ate Malug, sa tanan mga naminaw din sa kabukiran, sa Hindang, sa Dikilaan, no? O sa tanan nga naminaw din sa syudad sa Iligan. Daghan kaayong salamat. Mga igsoon, malipay kay migdako nga ani ana usab usa sa mga haligi sa Civilian Movement nga nidagan pagkakonsehal, no? Atong bisita karon kanhi siyang anak sa inila nga mayor sa Iligan, si Sir Manny Kabili. Mayong gabi, Sir Manny. Mayong gabi, Dex. Mayong gabi, Bob. Mayong gabi, Iligan. Mga igsoon, ang among pagatukiyon karon mao ang good governance and investments. Tuki karon si Sir Manny Kabili about good governance and investments sa iyang pananaw isip usa ka negosyante, no? Kung aduna ka mo'y gusto nga ipaabot ka namo, text lamang sa 0916-683-7992. Usbon ko, 0916-683-7992. Sir Manny, kung ikaw gusto mahibalan sa katawhan, unsa nga karakter ni Manny Kabili ang gusto nimo mahibalan o kinsa si Manny Kabili? Okay, si Manny Kabili medyo independente nga tao pero team player. Walang contradicting pero mo gina, you know, it's mo na akong training sa sports training sa pamilya, training sa akong papa sa ako. So it's meaning I'm a team player pero I try my best on my own to make the team succeed. Succeed. Yes. Sir, as a son of the former great mayor of Iligan, unsa man nga mga kasinatian nga imong katunan sa imong amahan isip mayor sa Iligan? Ang daghan ko na katunan sa akong papa kay katong natawo ko, mayor na siya. Tama ni graduate ko high school diri sa Iligan. Mayor pagyapon siya. Hastang dugaya 29 years. 29 years. So, ang City Hall wala pong akong playground kay kada human eskwela mo saka gid ko sa akong papa dahil magdula-dula ko dito sa City Hall. So ang nakita na ako ang values of honesty, perseverance, foresight, planning of whatever. You know, kay akong papa sa una, when you would build something, it's carefully planned. It's not building for the sake of building. Plano gud niya nga ang effectiveness sa tao, ang kaayuhan sa katawhan
I mean, positive ang effect, no? Di lang basta mohimo lang ko para mohimo. Sa iya, mohimo para muuswag ang iligan o ang muluag ang burden sa katawan. Always people katawan sa iligan pirmi gina sa iyang hunahuna. Og of course ang iyang trust and belief in spirituality in God. May gabi man, Bob, may gabi. sa walay pabor-pabor, Dex, si Manny Kabili ako gining paryente. Okay. Actually, Dex, ako ang lola, bali, mother sa akong papa, igsoon niya si Inyo Quibranza. So, Quibranza Pipito, niya si Manny, Pipito Kabili. So, walay pabor-pabor, akong paryente. Dahil, kana bitaw, Dex, nga si kani Mayor Camilo Kabili, grabe ka na nga kuan, 29 ka tuig nga mayor sa Iligan City. Siguro kung atong kugihan og ukay ang history, no, sa tanang mga public officials, especially mayors, no, sa tibuok Pilipinas, ambot ikapila basig Isa gyud sa pinakadugay. tiyaw mo kanang 29 ka tuig nga mayor. Di lang pinakadugay, pero makita nimo nga sa iyang panahon na mauswagon po gyud ang iligan og warag malipayon man mga tao. Peace and order was there. You know, it was there was I think he ran the city quite well and effectively. Man mangutana tag mangutana kog jutay sa imuha kay tingali ilabi na sa mga batan-on, no, nga wala masinati lugar sa history, sa istorya sa pagka-public servant ni Mayor Camilo Kabili, no, sa mga kanilang bagong tubo ba. Usapod siguro basin og makaingon sila nga dili kay ka-visible, no, sa siyudad sa Iligan kay dugay-dugay naman putong panahon lugar nga ang mahulog daw last term, no, nga wala na din siya modagan tungod pod kay idara naman murag nag-retire na siya sa political nga career. Pero naamay mga tana nga medyo dili kuno kay ka visible sa Iligan. So tagay kuno tag istorya jutay sa mong kinabuhi ay mga exposure and all. Asa nga eskwela elementary hantod na dako na. Okay. Diri sa Iligan, nagsugod ko sa Tambo Pilot School from grade 1 to grade 4. Then 5th grade Taman High School sa Lasal Academy. Sa Iligan Sa Iligan gyapon. Diri man ko natao sa Iligan way back in sige ingnon na ako 1967. Dugay na sa 45 years old na ko. So diri gid ko ni dako, and then I went to St. Paul's, Louisiana. And then I went to LaSalle, and then I shifted to another course sa UP. So mo na kang kuan. Then after that daghan po ko naagian nga trabaho ug negosyo all over. Earlier on I was I would say a pro surfer, windsurfer. I traveled around the world, Europe, Hawaii ko pirmi. And gwapo po nga life kay, you know, I enjoyed my life. So that's why karon I think it's about time nga ubalik ko sa Iligan ug makatabang diri good sa ato for whatever help I could do. And it's about time karon kay buhi pa akong papa, so I get good advice. Mga igsuon si Manny Kabili ang istorya gyud na ikag siya na sibot o na encourage, nakita niya sa iyang kaugalingon nga doon naging panginahanglanon sa inon na lang sa pagdugang og mga tao nga matinud-anon sa pagserbisyo diha sa ato ang pangagamahanan nga lokal. Nakita na niya kaayo kini, ilabi na ni adtong panahon nga nasindong kita dinhi atong pangayuan og gamay nga pamahayag si Manny nini ug unsa iyang involvement nini. Okay, katong panahon na sindong, actually balik-balik mga sa Iligan, but not very visible. I at least once a month or sometimes every other month nag sa Iligan all these years. Katong panahon sa sindong, I was vacationing somewhere,
And then my sister Len, the youngest sa amo, kay 5 mi kabuok, 4 ka bahay, ako ray laki. So she sent me a message and said nga sus daghay nga matay sa Iligan. Sabi ko, uy, ano man, bagyo. Oh my gosh. So I the next day I flew back to Manila, and then didiretso ko sa Iligan. And you know, in my own little way, I'm not a politician or anything. I should go back and do my part. So nibalik ko diri, and with some of my friends, naluoy ko, grabing kahimtang sa mga tao, galisod yung taon. I mean, you know, especially right after something as devastating as that. Sus, gahilak-hilak tanan. So ayun ako, okay, saan man ako himuon. So I first contacted I contacted a couple of friends in Manila, and nagpadala mig eroplano dili kami ra good wa na ikuan nag-rent mig eroplano, duha ka eroplano dayon full of relief goods nga among i-distribute. Wa mi nagtawag og preso kuan, yun ako in my own little way lang yun, matabang lang nako dito. So nag-distribute mi sa Dikilaan og sa Hinaplanon. I remember katong eroplanong ipadala kay sobra kadaghan yung eroplano nga relief planes bagalan sa kuan sa Lumbia. Di mi tagahan og clearance for landing. So gapanik niya sa man ako, sige, testingan nato sa kuan Baloy, gipalanding na mo eroplano sa Baloy. So diyan namin nag-upload sa Baloy. So Baloy. So happy kay I mean in my own little way, and my friends my friend's helper was so valuable, I'm sure at that time, and siguro dagamay nalipay sa among gihimo. And then wala lang nagsapa na, even a few weeks later I asked kanang kumpanya nga among kanang appeal ko nga to get some more relief goods, and nag-distribute good me around Hinaplanon og Dikilaan. That area nag-concentrate me, and I was one of the first ones nga niadto po din na sa kuan kanang barangay Mangga. Sus, grabe, what a miracle. Mangga, when we got there, di gyud mi kaadto diha kay guba naman dalan. So we had to walk day, naghabal-habal mi, naghulam mi, rent mi habal-habal, abot mi didto. Ang nabilin lang sa Mangga was this small chapel. Sus, grabe. Tanan na wash out, naray chapel. Ang chapel, wa gani nagtakilid. Isa ka chapel sa Mangga, barangay Mangga. That's something I'll never Siguro, sitio. Yeah, sitio Mangga. So that's one of the things na nagpapukaw gid sa ako. You know, grabing miracle, ang miracle ato for that structure to withstand all that force of waters, rocks, and kahoy. So after that, medyo natandog ko. So I was even more conscious of Iligan. So last July, I finally decided, you know, I think it's about time na mubalik sa Iligan makatabang. And nananghid siyempre ko sa akong papa, man niya, sige na, I mean, kung gusto mo makauli makatabang, why not? So that's how it all started. Man, ako na lang i-assume no nga sa imong mga exposures both dinhi sa Iligan dayon sa ubang mga lugar sa Pilipinas ug sa laing nasod, if ever, no, ang imong exposure na I would assume nga makita gid nimo dapat ang private-public partnership in terms of kining delivery of services, ilabi na sa panahon sa mga kalamidad. So inana nga punto, ako lang nag-assume, no, nga nakagip ang lantawan or more or less nakagidahom nga level or whatever it is nga partnership gyud dapat sa private ug sa public sector. In our case, sa public sector ang atong lokal nga pangagamanan. Ang akong pangutana, unsa may mga obserbahan ni atong uldog gas naman kayo siguro ning topic, pero I think this is still relevant because what you are trying to do is, maybe I'll just assume nga dunay kakalungon imong nakita nga gusto pud nimo pun-an in your own way. So unsa may imong nakit-an ni adto nga sitwasyon nga nakaikag sa imo nga pwede ka mutabang pinaagi sa panerbisyo diha sa atong lokal nga pangagamanan? One is naanad mag when I was younger. Naanad ko nga there was a lot of order, a lot of respect sa mga public officials diri sa Iligan at that time.
And that's one of the things nga yun ako, medyo we should Mulay put klaro. back. Oh, Huwag karon mulay klaro. di kayo klaro. Pero more than anything, I think, I mean, it's these people karon nakalingkod. I mean, I'm sure they're trying their best also. Para sa ako, we just need new minds, new ideas, dynamism. Guys, in my opinion, I don't wanna offend people, no, pero we're just running around in circles. You know, we should start moving ahead. Kakabilin ta. Di lang sa Iligan, di lang sa Pilipinas, pero maski sa atong region. Mga na-absan kitag maranding ani madugay. Yeah. So, mga Sir, mga igsoon, tataw kaayo, no, nga bisan tungod sa iyang private nga pangkinabuhi or private as a private person, si Sir Manny Cabili adto natabang ilabi na sa kabahin sa mga biktima sa Sendong. Sir, pangutana ako in terms of investments, no, kay murag anad man kaaning investments. Unsa imong pangandoy sa Iligan in terms of investments and businesses? Well, first, before investments would come in, we have to have order, peace and order. Pag humanana, then we should make ourselves attractive to the, you know, to investments, to investors. Kaya kung dili ta attractive, kung wala tay order, wala tay Support structure. walay support structure, infrastructure, medyo will be lagging behind yun. Di lang na, we need people to do, I'd say, proper road shows sa Iligan. Meaning, first, siguro, natay group sa atong LGU nga mo adto sa Manila, or, you know, if there are trade shows. Actually, it's being done now, but not just tourism, but also business. The business side, you know. Of course, tourism, di ginato pwede nga kalimtan ng tourism, kay Iligan is a good tourist destination, especially around Mindanao. Pero ang business side, we should never forget also. So we should market Iligan, and of course we should keep, before I forget, no, we should keep the attractiveness of Iligan in business. One is stable supply of electricity. Garon dagan tay brownout, so that's why ako pod ni uban gyud ko sa atong grupo kanang IDPP nga diun tay baligya para, because it's an insurance. If you're an investor, di ka ganahan nga dagay brownout ang lugar. Okay, actually it's not just illegal, but all over Mindanao dagay brownout. Kanang IDPP, it will insure the investors nga natay backup power. Yes, precisely. Oo. So mo nang akong kuan nga IDPP unta dili unta mabaligya mo na akong view. Plus ipa-operate siya nga naara sa kamot sa katawhan. Kaya aron nga mapahamuslan gid siya sa mga katawhan. Kini sa punto bali sa investment sa man, although of course the way I see it, investments most likely would mean also mangimbitar ta og mga naikwarta paingon diri sa ato, dayon tagaan na tog maayong hulagway nga mahimong ino na to attractive ang dakbayan sa Iligan para pod sa atong mga kaugalingon dinhing taga dinhi ma-encourage sa investments. What about sa youth, sa mga batan-on, kay naba istorya na punto bitaw man ngon sila nga ang I don't know ha, kini ba ngon sila nga ang pagtudlo, ang atong edukasyon dinhi sa Pilipinas daw, okay, ang edukasyon din sa ato sa Pilipinas. Sir, naalis rin putlon sa nato gamay ha, kay murag naay importante nga tawag. Hello? Sir? Hello? Hello? Sir, may I know who's calling? Si Goma. Richard Gomez? Yes. Sir, hello. This is Dexter sa Dexter Sumaon. On air na po tayo, sir. Okay, on air na po tayo. Thank you for calling. At least, akala namin nagbibiro si Sir Manny Cabili na tutawag ka. Sir,
This is Dexter again, so Maoy, anchor ng DXIC sa Iligan Movement, People Against Crime and Corruption. Ina-interview namin si Sir Manny Kabili, with Bobby na naman. Sir, magtatanong lang kami. Okay. Gaano mo na kakilala, o katagal kakilala si Sir Manny Kabili? Oh, si Manny, I've known him for a long time already. Bata pa kami, may buhok pa si Manny, makakilala namin. So ngayon wala ng buhok? Okay. He's much wiser now. Mas kalmado lang ngayon. Okay. So in terms of politics, nakatulong si Sir Manny sa politika, no? In terms of, siguro, in terms of campaign sa inyo. Yeah. Paano siya nakatulong? You know, the thing with Manny Kabili is that tagal siya makailab ng mga tao. He knows a lot of people with connections that eventually has helped us in our campaigns, no? Kasi ako, it's my personal opinion that I really think na, you know, one day, kung si Manny ba, he'll be given a chance to serve in Iligan. It'll be very, very, very good for his place. Okay. Hello, sir. Si Bobby na naman ito, co-anchor ni Dexter. At dito lang sa tabi namin si Manny nakikinig. Ang pinag-uusapan namin kasi, sir, is yung pwedeng ma-contribute ni Manny dito sa city ng Iligan in terms of investments. Well, can you say something or anything that Manny's in terms of capability, in terms of connections, na baka kayo rin po makatulong? Yeah, you know, the nice thing about him is that he's a very, very friendly person, and for he's been in Manila, and you know, he's a very intelligent person. Yeah, maraming tao coming from high offices, they really consult Manny's opinion. That's how important Manny is to a lot of big and influential people in Manila. Sir, bilang kakilala ni Manny Kabili, on air ka na, anong gusto mong sabihin sa mga tao sa Iligan about Manny Kabili at kung gusto mo siyang i-promote? I don't have to promote Manny anymore kasi ilan na tao na to si Manny, and I really think that it'll be very helpful sa Iligan. In Bisaya, when they say maayong na tao to si Manny, kung ilan at big, Wapo. kung masulti kong kang Manny, ulahan ng Iligan, kung si Manny, Tagalog higayon, maserbisyo. Si Manny is being very helpful to me, especially with Bisaya. My Bisaya is very getting better because Manny help as well. Okay. Na-surprise kami, marunong ka pala mag-Cebuano, mag-Bisaya. Okay, sir, can we expect you here during the campaign? Busy na siya, gadagang ba yun? I really make time to be there in Manny's campaign. He's helping in a lot of campaigns, and it's about time na ako naman ang makatatang kang Manny sa iyong kampanya. Okay. So, we'll give you to Sir Manny Kabili. You're still on air. What is it again? Dili, kuan pa na kuno ka na pagka sa air kay kasabot mga kasama binisaya ba, di ba? Okay. Mga amigo diyan sa Iligan, doon na tayo amigo ni Manny, no? Dahil ako sa si Manny sa iyong pagkatao, important ito sa kapapabig servant na katulad ni Manny na masaligan o sayang tulong. One thing about Manny is that he's very true to his word. He will not make promises. He will always try and work hard. And that's the one thing I like about Manny. He always comes up with results because he's a very result-oriented person. Okay, bye, dagang salamat. I know you're busy campaigning there in Ormoc. So, good luck kaya sa imo. Gadagan sa mayor sa Ormoc. Very matawag ka.
Oo, lagi. May unta. Si ma-electrician mo. Okay, bye. Good luck. Si Dexter has one more thing to say. Sir, gusto lang namin magpasalamat ni Sir Bobby na naman at sa Save Iligan Movement People Against Crime and Corruption, kung saan dito nakapasok si Sir Manny Kabili bilang tumatakbong counselor. Thank you very much, Sir Richard Gomez. Thank you very much and all the best to you and to Manny, Mr. Sportsman. All the best to you. Thank you, sir, and good evening. Good evening. Okay. So mga igsoon, abi na mo og nagkomedya si Manny Kabili. Nanawag magkalit si Kuan, Guma. Pas tilan hapit ko na bayad kay ako naman ang idol. Bob, kana si Richard, dugan min kaila na. So, he's heavily involved sa sports, sa Philippine Olympic Committee o sa Philippine Sports Commission. Appeal ko diha. I'm one of the presidents nga uban sa council sa Philippine Olympic Committee. Sir, I heard na you have produced world-class athletes. Yes, actually sa Philippine Olympic Committee, I'm considered as one of the elite sports leaders. I have produced the world champion and an Asian champion, and also I have hosted a world championship. So dako kay na kuan nga credential sa Philippine Olympic Committee. Sige daw man, tagay daw may jutay nga pagpasabot sa hulagway. Ginaunsan pagkitabuha o giunsa ang pamaagi nga nakaingon ka karon makaproduce ka og world champion o Asian champion. Unsa nga field, unsa nga kapasidad? Yes, actually sa windsurfing na, no? Windsurfing, kitesurfing, and surfing ako. So sa windsurfing, kana na mao na ako that's what I learned gikan sa akong papa, you know, foresight and planning. So kung if you do something, do your best. Dapat planuhong gid mo, then na kay foresight para kabalo ka ka paingon. So that's what I did when I became president of the Philippine Windsurfing Association. Ako yung tinguha nga gwapong pagkaplano, ang training namo eksakto, dili sobradiri, ang mga exposure sakto. So after a few years, I was able to produce a world champion. Sa Southeast Asian Games, every time na yung Southeast Asian Games, kami gold sa among sport. So elite give me. Dayon sa Asian Games, medalist me. Karon ang amo yung akong since world champion na ako yung plano, pero lisod-lisod sad, pero who knows, sa 2016 sa Brazil Olympics, sa Rio Olympics, may buntag kung maswertehan ta gamay, magkaluyan sa Ginoo, makaproduce tag gold kay ang Pilipinas wa pagyud naka-gold sa Olympics. So if I produce gold sa akong sport, pwede na kayo. Happy na ko. Murag ang atong oras gamay na lang pero na may duha kaya hilisgutana na bitin. Duha ka pangutana man. Katong padayon na ko itong pangutana nako ganina. Investments, that means business, ano? Duga nga panginabuhi buhian sa ato ang mga katawan. Pero kinong maingon tag investments, business, basin ang masulod sa una, big business, no? Nabali ang mga negosyante rang naay kapital makakwarta. So unsaon man nimo nato ani pagkunik diha sa ubos mga batanon, baka ilabi na sa mga batanon nga nasa kawadon. Kini nga oportunidad nga imong dadon in terms of investments and business, unsaon man nato ani pagkunik nato sa kabatanunan nga pobre ra ba in town? Of course, it boils down to employment. Di lang employment, commerce around, let's say, for example, magpasulod ta og isa sa akong plano gyud kanang call center, at least 1, 2, or 3. Pagpasulod nato sa call center, grabe, tanan micro businesses, all the businesses around the call center, mulambo. So mga tindahan, everything else. But of course, kung makakuha tag call center, we have to kind of decentralize it. Try to move it away from the center of the city to do it. So may IT park dapat na to? IT park or something, yeah. Somewhere, di po kay layo, pero medyo we should put it in a place nga dili kaayo na develop pa. Para it will also, for sa Amerika, Mag-spur of growth na mag-spur of growth, yes. So sa Amerika, what the US government, what the federal government does is,
kanang medyo mga far-flung areas, they put shopping centers, mga outlet malls, and para mag-spur Peripheral development. yes, yes. Peripheral development. So ang kwan po, ang investments, of course, credentials sa city dapat ripe for investments ta. And then even if you're ripe for investments, you should have the right connections. Yeah. So Mao nang if you giingin don't ng have the connection, Goma. you should listen. Yes, that's true. So I would assume kay naaman po kung if ever na ano tayo mga madungagan ang atong big business diri sa Iligan, ilabay na kung bastante ang supply sa atong kuryente, pinaagi ang ginatawag nila og corporate social responsibility programs basin makakuha pud atong mga scholars sa mga deserving nga mga batan-on nga pobre kaayo in town. Exactly. So kabalo na mo nang ligasiya sa umpapa pod, Bob, you know, it was full on public service. That's why the 30 Yeah, years that's true. the 30 years nga naa siya sa diri sa Iligan, serbisyo sa Iligan. I think Iligan was okay, and Yeah. people were happy. Tinuod. That was those nga ginatawag og golden years na to. Dayon ay ikaduha nga pangutana namo man atong i-connectar na pud sa kabatan-onan kining imuhag yung exposure ug igno na lang nato nga talagsaon nga kapabilidad kay imo namang na gisulti og naipasabot ang sitwasyon nga nakaproduce mo og world class athletes, and then for this particular nga nahitabo sa windsurfing, no? So kinatibuk-an, okay, as a legislator and all, unsa pupud kaha nga mga lain-laing aktibidades in terms of focusing on sports nga makahatag po og kayuhan sa atong mga kabatanunan. Yeah, okay, the best way to combat drugs is sports. Para sa ako, it lures away people from drugs. It's the best way to combat drugs, yun, as I said, no. Okay, in order for you to play a sport, you have to be in tip-top shape. So meaning mamalintang gid imong drugs. And then di lang na you really how do I say it? Di lang na daghan pa yung influence, usually team sports, you know, ang barkada, mahurot, di lang malayo yun sa drugs. And also, if I may add, kini ra bang atong mga kapatanunan karon sa amo magkuan man ni maglitik lastiko, kondisi, batulata, kanang mga kasing, pero karon computer naman. Oh, Okay? Nga naising dili ba gid tingali na maayo og sangputanan, labi na kung bata pang gamay, sobra na ka-expose sa mga computer games. Yeah. I think that will really be a great help nga makadevelop ta og bata pa lang gugma sa sports, Yeah. palakasan, Yes. and then team sportsmanship, camaraderie and all, okay? Yes. Sports, it really builds character. So, busa ako actually I grew up through sports. Amo nang gibutang sa akong papa kay unisan ko niya, he just wanted to make sure nga medyo okay pod akong lakaw sa akong kinabuhi, and leading to my adulthood. So he really immersed me into sports. If I can talk about my life pod, after I've done so many different things and played different roles. One is I was also a trader sa Philippine Stock Exchange for 3 years, and also I was a security consultant, and I've had training from basta lain-lain mga lugar o tingana, and Mao nang gingon ni Goma nga you are well connected, and of course I'd also believe that will be a great help kay alangan naghan good connection nimo. So dako siya matabang, especially kanila lagi karon kang Pinoy sa atong presidente. Grabe ang iyang focus nga nagtuo pug na nga gikinahanglan gyud i-maximize ang public o private sector partnerships. Mga igsoon, gusto po tayo na mo, no? Dugayon ang among discussion o ang pagtuki. Apan wala na gid kami kulang. Mga igsoon, ninyo nadungog si Sir Manny Kabili. Number 12, no? Number 12 siya sa number 12 balota. Mga igsoon, nakita nato nga bisan sa iyang private life, no? Aduna siya track record, aduna siya katuyuan nga magsilbi sa katawhan sa Iligan. Bisan atong sendong gani mga igsoon ni uli siya og nagpadala og daghan
og nitabang pagod, wala lang nagpadala kundi nitabang pagod sa pag-distribute sa mga goods, no, relief goods ngadto sa mga biktima sa Sandong. So nakita nato mga igsoon nga aduna siya katuyuan, aduna siya kasing-kasing o aduna siya track record sa iyang personal or private life. So unsa pa kung siya ang musilbi sa katawhan pinaagi sa public sector. Nadungog po nato si Richard Gomez, ang iyang amigo o higala nga iya pong natabangan sa politika. O in fact, niingon sa Richard nga swerte ta nga naa si Manny Kabili kanato tungod kay siya makatabang og dako sa dakbayan sa Iligan, sama usab sa pagtabang sa iyang amahan. Kini yung igsoon og higala may igsoon si Dexter Ray Sumaoy, no, nagaingon sama sa gingon ni Ruben Canoy ang lungsod nga nasayod mao naghatag og kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao makapukngan sa gagawasan. Maayong gabi kaninyong tanan. Mag-exoon ang atong mga kaliwat delegano, no, sa pagkahibalo nga dili ra ba anam-anam ra ba kay kahinom-hinom nga manggod si Manny Kabili sa dihang nakahibalo sila nga modagan na ang atong igsuon nga si Manny Kabili, pamilya Eligano nagkisi-kisi gayud pasuduya na si Manny dinhi nganong dili man na magpakita. So mga igsuon, niya na si Manny mulag ni sa inyo po kini si Bobby na naman daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw Iligan. Thanks for thanks for giving me this opportunity, Bob and Dex. So I hope to serve, or I hope to be present sa atong public service circle, so to speak. In pila pa katuig pa. Akong gay-mix akong English o Bisaya. So, okay, daghang salamat. Okay, good night. So daghang salamat sa igsoon mayong gabi kaniyong tanan. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna nga giluwatan sa dumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani o tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN.
Instead of slamming down on you for the hundredth time, I got your number on my wall, but I ain't gonna miss